accountability. Kapag nasa Senado na po kayo, how do you plan to ensure transparency and accountability? At parang napakahirap po nun, ano? Pero how dedicated are you, no? Para gawin at isakatuparan po ito sa Senado. Ako ang magiging tinig ng ordinaryong Pilipino. Ako ang magbubunyag ng mga katiwalian na hindi natin nalalaman. Kasi nagkampi-kampi na eh. Nagkaroon na ng collusion, nagkaroon na ng para sa silang isang malaking organisasyon doon na takipan. At bilang senador ninyo, ako ang I will be the vanguard, I will be the fiscalizer, and I will be the eyes and the ears and the mouth of the ordinary Filipino people. Ako ang magbubunyag, ako ang magsasalita, ako ang magmamatyan, ako ang magbabantay, lalong-lalo na sa ating taon ng budget. Mahirap, I know, mahirap. Wala namang madali sa buhay. Okay, next. Central Luzon Business Week, Editor-in-Chief, Joey Paglia. Senator Vic, Attorney Vic, you mentioned a while ago in your opening speech your love for driving to Clark. Yung daan, you know very well na daan pa pong bakanting lote dito sa Clark na hindi pa na-develop at saka yung New Clark City. Pag naging senador po kayo, paano nyo matutulungan pa ang Pampanga, Central Luzon, lalo na ang mga Freeport na Subic at Clark? Ano po ang gagawin natin? Using the oversight function of the Senate as a senator, tingnan natin how DCDA and CTC are going about their daily routine and function. Baka naman mangyari dito, wag naman. There's this controversy that happened in Baguio na yung mga nakapirma ng 25-year lease ay nakatanggap na ng notice to vacate or na-eject din. Huwag sanang mangyari ang ganong sistema dito sa Clark. Tingnan natin, maybe let's begin with an inventory of kung kanino na naipamahagi through long-term lease yung mga lugar dito sa Clark. And yes, we really have to support development outside of Metro Manila. Napakasikip na, heavily congested na ang National Capital Region. And to think, ang Clark is a predictable 1 hour and 15 at your best or 1 hour and 30 mula doon sa toll gate sa Balintawak. So predictable. Palakasin pa natin itong Clark. Bantayan natin ano ba development nitong yung railway. Hindi mahirap yung railway na yan eh. Sapagkat tatakbo lang yan from I think Malolos or May Kawayan hanggang Valenzuela lang eh. Dahil walang sasakay from May Kawayan to Valenzuela, masyadong maiksi. Pagdating sa Valenzuela, walang dugtong. Babalik ka ulit sa mga UV Express o public vehicles. Mahirapan. Palakasin pa natin, Clark. Let's take a look and an inventory kung kanino na ipamahagi yung mga existing tenants at ano pa yung potential ng Clark na hindi na-develop, including yung number of flights. Bakit limitado yung number of flights, both domestic and international? Ganda-ganda ng airport nyo dito eh. Pero underutilized. Ang ganda-ganda ng runway nyo rito eh, pero underutilized. Ang sisiksikan lahat to. If we can only develop further the number or the frequency of the flights, I think lahat ng manggagaling sa north, hindi na kinakailangan tumawid at babaybayin pa yung National Capital Region para lang mapunta sa NAIA. Ang ganda ng airport nyo rito, even the parking. Maluwag at ang bilis ng processing. So, isang bagay na makakatulong nyo para magkaroon pa ng revenue ang Clark. Okay, ako magpapahuli na ako. Ang susunod magtatanong, Editor-in-Chief po ng Pampanga Newsweek, Arnel San Pedro. Attorney, if elected po, ano pa po yung mga programa na susulong ninyo sa Senado? Thank you, Arnel. Una-una, sinabi ko aking babantayan yung ating taon ng budget. That is a very important piece of legislation. Second, I will propose the amendment to the existing plunder law o yung batas laban sa mga mandarambong
o batas laban sa panlalambong. I will move for the reduction of the threshold from 50 million to 1 million pesos. Because there's no point in us doing this media forum right at this very moment, even if the corrupt in the government are stealing our money. Ninanakawan tayo habang nagpo-forum tayo, hindi natin makasuhan ng plunder. Bakit? Hindi pa umaabot sa 50 million pesos yung kanilang ninanakaw. Ay yun ang itinakda ng batas. So I will work for the reduction of the threshold from 50 million pesos to 1 million pesos. And when I'm done with reducing the threshold ng plunder law, aking isa sa batas na maibalik ang death penalty sa kasong dalawa lamang. Yung mahatulan at mapapatunayan guilty sa kasong plunder, at yung mga taong gobyerno at mga banyaga, alien or foreigner na mahatulan na sangkot sa kasong illegal na droga. Dito lamang muna tayo sa dalawang krimeng ito. Ibabalik natin ang death penalty. And yung isang immediate concern, I believe, ipasura na yung resolution, concurrent resolution number 10 ng Senado at ng Kongreso na kung saan nagpapahintulot ng tinatawag na liquidation by certification. Malinaw yan. Under Article 9, I believe, paragraph D, Section 3 of the Constitution, tanging Commission on Audit lamang ang pwedeng mag-audit ng tamang proseso ng paggamit ng pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi Kongreso. Hindi pwedeng concurrent resolution number 10 allowing, permitting, legalizing liquidation by mere certification. That is not a private money. That is not their own money. That is public money. At dapat yan COA ang nag-iimbestiga, COA ang gumagawa ng accounting, hindi ang Kongreso. Dito malinaw, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ikaw ang nag-request ng funding, ikaw ang gumamit ng funding, ikaw din ang magliliquidate, ikaw din magsasabi tama yung paggamit mo sa pera ng Pilipino. Isang malaking kalokohan, yung concurrent resolution number 10. Okay, susunod po magtatanong ang maraming kagawad po ng Balibago, kagawad Pectus. Good afternoon po, sir. Sir, ang mga barangay ang unang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga komunidad. Mula sa kapayapaan at kaayusan, serbisyong panlipunan hanggang sa pagtugon sa mga sakuna. Ano ang mga panukalang batas na isusulong ninyo upang mapalakas ang kapangyarihan ng barangay? At matiyak ang mas mabilis na suporta mula sa mga ahensya ng pambansang gobyerno. Maraming salamat, Kagawad. Unang-una, ako naniniwala na ang pinakamataas na ekspresyon ng demokrasya ay ang eleksyon. So, pag tayo'y senador ninyo, sisikapin ko na matigil na yung kultura na postpone ng barangay election. Hindi pa pwedeng i-postpone ng barangay election. Pagka tayo ay nagtakda, noong petsa ng halalan, sundin natin. Hindi pa pwedeng nagagamit ang barangay officials bilang political tool. Dahil mag-eleksyon, i-postpone natin muna ang mga eleksyon sa barangay para yung mga barangay officials naman magpapasalamat doon sa nag-postpone ng eleksyon. I was told many times na pabor nga yan sa mga incumbent. Kaya no. Ang incumbent, hindi ka incumbent dahil pabor sa'yo. Nung mga officials natin ngayon, walang galang na baka hindi ito ang panlasan ng ating mga barangay officials, but I'm speaking as a Filipino and as a lawyer and would-be senator. Alam niyo, nung nag-file sila ng kanilang certificate of candidacy for this term ng barangay official, alam ninyo kung gaano lang kahaba yung term. So nung malapit na, kung hindi na postpone ang election, hindi pa sinasabi, lugi kami kasi ganito lang ang isa-serve naming term. Alam mo naman kung ano lang yung isa-serve mong term, and yet nag-file ka pa. Hindi mo pa pwede na yung gamitin nyo na parang stop ang gobyerno na, ikaw stop supposedly. Alam mo na magsisilbi ka lang ng ganitong kahaba. So, una-una, tigilan na natin yung pag-reschedule, postpone, rescheduling of the date for the holding of the barangay election. Pangalawa,
Ako'y dating barangay captain. At the age of 19, ako pa rin, I think, ang may distinction na pinakabatang barangay captain ng Quezon City. And I was barangay captain for 8 years. Pwede pa akong isang termino. Kaya lang, yung 2002, ako ay set to graduate from law school and I was all set to take the bar examination nung buwan din yun. So sabi ko, hindi nga, ayaw ko na. Magko-concentrate ako sa aking graduation, magko-concentrate ako sa aking review and aking naman susundin yung matagal ko ng pangarap, bata pa ako, gusto ko na maging abogado. So, ginawa ko yan. Alam ko yung hirap ng pagiging barangay official, hindi lang ng kapitan, pati barangay tanong, pati yung ating mga BHW, pati yung ating mga BNS, lahat yan, pati street sweepers, lahat yan sa barangay. So, bilang senador, ako isusulong ko yung Magna Carta ng barangay officials na gawing permanente yung iilang empleyado ng barangay. Kasi alam natin ito, Kap, yung iba, mga 30 years na in service. Pero hindi permanenteng empleyado yun. Depende kung marire-appoint sila pagka nagpalit ng administrasyon. But they've devoted 15, 20 good years of their life in the service of the community. Yun dapat yun mabigyan na ng permanent employment through the Magna Carta of the barangay officials. I think that way ay lalong iigting yung community service ng mga nasa barangay bilang frontline service ng ating gobyerno. And tingnan natin yung ating Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling, higit na dapat kalaki yung pondo para sa local government units. Hindi lang sa barangay, pero dapat yun. Kaya nga dapat tanggalin natin yung non-core function ng gobyerno, kagaya ng AKAP at AIX. Saan ka nakakita na ang mambabatas, congressman, ang trabaho niyan mambabatas, makipagdebate, magpalangkas, mag-amenda, magrevisa, mag-repeat ng batas. Namimigay ng AIX, namimigay ng AKAP, nandoon pag nagbibigay ng tupad. Trabaho ba ng congressman yan? We have to do away with the non-core function of the government. Hindi nila trabaho. Gusto mo pala mamigay niyan eh. Mag-apply ka, na sekretary ka ng DSWD, maging social worker ka, mag-mayor ka, mag-governor ka. Hindi trabaho ng senador at kongresista mamigay ng AKAP at AIX. At walang ni isang Pilipino can come forward and testify na bumuti ang buhay niya o ng pamilya niya o ng mag-anak niya dahil sa AKAP at AIX. Kalokohan niyang AKAP at AIX. Bakit yung mga nagbabanat ng buto gigising araw-araw, kaaga-aga para hindi mali, pipila sa sakayan ng tren, ng bus, ng tricycle, ng lahat ng ipa-public transport. Yung may private cars, pipila sa traffic. Nagsisikap, gumising maaga para hindi mali. Kasi pag na-late ka, may bawas ang sahod mo. Pag uwi, ganun ulit yung gagawin mo. And you're left with a very limited time to spend with your family, especially those who have a very young family. Bakit yung walang binibigay na ayun ng gobyerno? Bakit yung standby sa kanto? Bakit yung araw-araw lasing? Bakit yung nagbibili ng droga, gumagamit ng droga, binibigyan ng AKAP at AIX? Anong binigay sa middle class? Anong binigay sa working class? Wala. Bahala kayo sa buhay nyo. Bakit? Hindi kaya kayong bulahin eh. Hindi kayo kayang manipulahin eh. Dapat labanan natin to. That's why I'm asking all of you, tulungan ninyo yung ating mga kababayan na namamanipula nitong mga mapagsamantalang magbabatas. Huwag tayo pumayag, hindi nila trabaho migay ng AKAP at AIX. At wala itong proven societal benefit. Wala. Wala. Kung ganyan ang laga, ganyan ang usapan, bakit hindi magsabatas? Nabibigyan mo ng 1 o 2 buwan income tax holiday lahat ng manggagawang Pilipino bilang anyo ng ayuda. Huwag tayong papilahin. Nasa opisina kayo, nagtatrabaho kayo eh. Bigyan ng 1 or 2 months income tax holiday ang ating mga manggagawa nang mauwi naman nila yung kanilang pinaghirapan tuwing kinsenas ng buo. Dahil paliit ng paliit na eh. Yung nabibili para sa pamilya eh. Dahil patuloy yung pagtaas, pagsirit ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Nasaan na
ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala. Ito'y isang malaking pampuputo. Kaya yan gawin natin, we give opportunity to those who have served the barangay in their capacity na mga 10-15 years na. Hindi naman lahat. Dahil hindi kakayanin cap ng budget ng barangay o ng munisipyo o ng city o ng probinsya. Bimili lang, lalagyan lang ng qualification. Probably those who have served for a continuous and uninterrupted period of 10 years would qualify to be a permanent employee of the government with GSIS, etc. Para naman na tumatanda rin naman yung mga yan. Hindi naman pwede yan dependent lahat sa hangin ng politika. Na kapag yung nagkaroon ng eleksyon, pag eleksyon, anything goes. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. At pagka natalo yung pinaglilingkuran mo, bagong administrasyon, kahit 10, 15, 20 years ka na, nagpakatanda ka na sa barangay, nagpakasakit ka na, may institutional knowledge ka na. Kung nasaan yung area ng barangay na hindi mo na kailangan ng GPS, ikaw na mismo GPS, ikaw na mismo si Waze, kawawa naman. So, bigyan natin ng chance na mabigyan din ng permanency, protection natin, mabigyan ng degree of permanency yung kanilang, or kasiguruhan yung kanilang employment. Panghuli na lang po.